Mga karaos, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po muli dito sa aming channel. Meron nga po pala tayong project dito sa Phase 1 Lumina Homes, isang Angelic Inner Unit na meron laki po na 4 square meter. Inabot po namin tong unit na to nung nag-ocular visit tayo. Meron na po siyang existing na bubong, meron na po siyang existing na kisame, meron na rin po siyang kitchen counter, at meron na rin po siyang tiles sa floor. At syempre, buo pa yung bahay, meron na rin siyang pader. So ito, nagpagawa po si client owner sa atin. Bali, ito po yung kanyang scope ng trabaho. Nagpa-demolish po siya ng walls, ng floors, at saka yung existing na kitchen sink. Pa-renovate din po siya ng kanyang bubong sa may back extension area. Nagpalagay siya ng mga makakapal na yero. Nagpapalit din po siya ng inside gutter gamit yung stainless. At nagpapalit din po siya ng mga flashing na mga makakapal. Repair and maintenance sa roofing. Nagpa-apply po siya ng epoxy primer. Nagpa-sealant ng bubong at saka nagpa-apply po ng roof guard. Water line and sanitary line, including po yung catch basin, pinabago niya po lahat ng linya. Inabot kasi namin yung linya ng catch basin dito, nakalitaw. Tapos yung linya din po ng ating downspout galing po sa gutter ay naka-usli din. Tiling works, gamit po yung ating 60x60 para sa kitchen counter, sa may bar counter. At yung tiles installation na 40x40 para sa floor ng ating kusina. Overall paint, electrical and finishing carpentry sa bar counter. At yung ating aluminum kitchen cabinet na powder coated white and accessories gamit yung mga pull-out basket. Bale ito mga karaos, tapusin nyo po yung video dahil sa last part ng video ipapakita namin yung kabuuan ng mga materials na nabili at kung magkano yung manpower cost at yung total unit cost ng ating renovation. So hindi ko na po patatagalin. Ayan, samahan nyo po muli kami. Ngayong araw na to, ito nga po pala yung aming finish turnover sa isang Angelic unit. Yan, before and after house makeover. Let's go! Tara! Dito na ulit tayo sa phase 1. Ito nga po pala yung playhouse. Nakairam na tayo. Bali, Arkila nga pala to, Arkila. Mura lang naman, sa kapitbahay lang. Bali, ito yung ginawa namin dati dito. Binuksan namin to. Ipinasok namin tong playhouse hanggang dun sa dulo. Yan, yung bahay nga pala na to, almost 9 meters. Yan, 9 meters. Siguro mga 10 kasi kasama na to. Yan, ayusin natin yung barang muna. Good morning, Master Joe. Good morning. Si Ricky. Ricky at Good morning. Ito, Joe. Tapos, saan yung ating yung binili sa hardware, elbow. Yan, ito yung laging may problema na inaayos namin noon. Pandemic pa yun. Pandemic pa nung mga oras na yun. Tapos syempre, dito lang naman po mapupunta yung tubig na magagaling sa ulan. Yan downspout na yung pababa. Yan, kaya kapag barado to, yan, nakakapawang tubig dito. Yan, babawin muna natin. Yan, lilinisin. Yan. Makisuyo na lang kayo sa kotse ni ma'am. Nakaharang yung kotse ni ma'am doon. Oo. Makisuyo na lang kayo. Nandiyan lang naman sa taas. Yan na yung ginagawa rito. Kaya hindi na po namin nilipat yung catch basin doon para may buwelo. Just in case na maglilinis ulit. Yan, may buwelo. Puro bara ba? Hindi naman. Linis lang. Linis, kailangan linisin. Pero mas maganda kung masusundot na. Para sigurado. Lalima natin. Oo, lalalim na natin. Para mas maganda. Okay, ito muna yung update dito. Ayan, dito naman tayo. Ayan na. Opya. Nag-ano na po sila rito. Nagsusundot na. Lumabas na po siya. Ay, ang dami sebo. Kapabas po. Ay, ang dami. Pinasok namin to para makakuha siya. Oo, tama. Pagsundot lang hindi kaya. Yan ganyan karami sebo. Napakadami naman, no? Ayun, baka ba? John,
Para kami, ano dyan, alagang baka. Ano yun? Sebo ng baka, sebo ng baboy. Hindi mo Grabe yun, kung parang gold bar sa na. tao, no? Kung kinakain mo ito na wala Yan pala yun, yung nalalagay sa loob ng katawan na. Yan o. Kailangan po kasi ito walang bara. Okay, Laging may history to na ganito. 2 beses yung boss. Inano pa? Season dati ulit. Yung una, yun. Tapos yung pangalawa yun. Ganun kadami. Oh, sa bagay, yung huling video namin dito, sobrang dami talaga. Kasi halos mo rin. Pakadami pa rin yung sa ibang nakuha. Doggy, doggy, doggy. Dito po yun. Bakit naman? Bale ito mga karo, start na po tayo rito. So remind ko lang, yung ginawa po namin to, meron na po talaga siyang sariling back extension. May mga pader na, may flooring na. Nag-renovate lang po kami rito ng mga bubong. Ito na nga po pala yung aming finished product. So ito yung ating bar counter. Yung bar counter niya naka-tiles, may pailaw po sa ilalim. Ayan, yung tiles na ginamit namin dyan, yung sa backsplash wall din na 60 by 60. Pinturado po yung gilid niya. Meron naman tayong 2-layer ng wine rack dito. Bali, yung wine rack natin, may pailaw siya na 2 pin light. Sa bar header, ayan po, nakapintura po siya ng QDE and meron po siyang mga track light. Yung ginamit naman po namin dito na pintura sa loob po ng back extension walls, ito po yung tinge of gray. Tapos meron po tayong nilagay na kornisa dahil naglalagay tayo niyan dahil yung mga dulo po ng PVC panel wala na po siyang edging. Isang ilaw lang yung ginamit natin dyan na pin light, yung square type. Tapos naglagay tayo ng Omni, ng exhaust fan. Tapos yung PVC panel natin, wood design na kulay gray. So ito yung ating owning type na existing dito sa Lumina. Bali tatakpan na lang po natin ng frame to kapag nakabili na sila client owner. Meron tayong existing na outlet dito, hindi na natin tinanggal yan. Nandiyan na po yan ang inabot namin. Baseboard lining gamit yung chocolate brown. Dito natin ilalagay yung ref. Yan, saktong-sakto po siya dyan. Tapos ito yung ating flooring. Ito yung inabot namin dati na tiles dito pero pinalitan natin ng bago. So, meron din tayong clean out board dyan para sa catch basin. Ito naman po yung 3-layer natin para sa bar counter. So, naglagay po tayong 3-layer open shelves dyan para kahit papano, may lagayan po sila ng mga accessories at gamit. Ito yung ating rain chute by Technogas. Yan yung access ng ating air vents palabas po. Yung mga hinihigop niya na init at hangin. Ito naman po yung design ng ating kitchen cabinet. Tapos ito yung sample, naglagay tayo dyan ng oven. Tapos sa kabilang side naman is yung microwave. Ayun yung pinaka-design. Open po siya. Tapos dito may mga swing door. Yan, pwede tayo maglagay dyan. Then powder coated po yung ating aluminum kitchen cabinet with smoke glass. So sa mga cabinet, yan, marami tayong pwedeng ilagay na iba pang mga regarding sa kitchen.
Tapos ito yung ating kitchen sink. Hindi na ganun kalaki kasi maliit lang po yung area. Maximize lang. Naglagay din tayo ng ilaw dito sa overhead kitchen cabinet. Tapos syempre additional outlet. Ayan, meron tayo dyan. Mapapansin nyo yung ginamit namin na tiles dito is gray na 60x60. May butas tayo dyan para po sa hose ng ating tangke ng gas. Yung setup and design ng ating mga aluminum kitchen cabinet, yan, may pull out siya. Ito yung para sa condiments. Ito naman po is yung para sa cutlery tray. Pwedeng lagayan po ng mga kutsara at saka mga kutsilyo. Ito naman yung sa pinggan at ito yung sa baso. Baliktad pala. Yan yung sa pinggan. Yung sa taas yung nasa baso. Ito naman po yung sa maintenance na ilalim ng lababo. Yan, syempre may pintuan din yan. At yun dito yung sa tangke ng gas. Siya nga pala, hindi pa sila gumagamit ng tangke ng gas dito. Yan, pero nakasetup na. Then yun, may air vents po yung pintuan para nakakasingaw. Bale, ito na nga po pala yung kabuuang tinapos namin dito sa makeover ng isang kitchen. So, napakaganda po ng kinalabasan, napakalamig po sa mata at nakaka-relax. Bali, ginawa nga pala namin ng 2 linggo mahigit yung renovation dito. Kaya ito, nagpapasalamat po tayo kay client owners sa tiwala at sa buong tropa. Bali, magkano naman kaya ang mga nagastos dito? Tara, i-share namin sa inyo at pag-usapan natin. Okay mga karos, ito po yung ating hinihintay. So, breakdown po natin lahat ng expenses. Bali, puro sa materials naman tayo. Tapos sa susunod, ay i-share ko sa inyo kung magkano naman po yung mga gastos natin sa pagbabayad po ng ating manpower cost or yung labor cost para sa mga tao. Bali mga karos, yung kontrata nga po pala natin dito sa back extension makeover natin, included dun sa mga scope ng trabaho na nabanggit ko sa intro, ito po ay inaabot ng 118,000. Yan, labor and materials. Okay. So dito muna tayo sa kitchen cabinet. Kitchen cabinet included na yung accessories, pull out basket, range hood, clean out valves at saka yung exhaust fan. Tapos yung included na rin po rito yung labor and materials ng ating aluminum kitchen cabinet, overhead at saka yung sa below. Ito nga po pala yung mga resibo na nagastos dyan. Yan po ay inabot ng 52,377 pesos. Yung aluminum kitchen cabinet talaga may presyo yan, pero ang kagandahan dyan, matibay po yan. Tsaka hindi ka na po magpipintura, less maintenance. At kapag may nasira or may nabasag, babaklasin lang yung ilang portion na nasira at nabasag, tapos i-reinstall ulit. Ganun lang po siya kadali. Kadalasan yan ay mga ginagamit ngayon kasi termite resistant na rin, hindi na nagbo-molds, hindi na nagbo-moist, kaya matibay po siya. Sa finishing carpentry naman, ito naman po yung finishing carpentry sa may bar counter. Included na lahat dito yung mga materials gaya ng plywood, liston, black screw, pako, stick wheel. Ito naman po ay inabot po ng 3,455 pesos. Yung susunod naman, yung sanitary pipe and fittings and roofing materials. Roofing materials, included na doon yung gutter, flashing, bagong yero. Tapos yung ating mga sanitary pipe, elbow, PVC pipe, water line. Yan, kompleto na po. Kasama na po lahat doon. So, ito yung ating mga pinamili po dyan. Ayan. Bali, ito po ay inabot ng 7,837. Sa paint materials naman tayo, overall, kasama na po yung sa kornisa, kasama na po yung pintura ng walls, kasama na po yung sa cabinet. Yung sa mga cabinet kasi, yan yung may mga presyo, mga pintura na ginagamit doon. So, kasama na rin po yung sa roofing materials, yung ginamit natin na epoxy, roof guard. Yan, kasama na po lahat. Ito naman po ay inabot ng 5,875 pesos. Yan, sa electrical materials naman, kasama na po lahat yung wires, flexible, electrical tape, mga ilaw, lahat na ginamit po sa makikita nyo po dun sa video. Ito naman po ay inabot po ng yung ating mga resibo. Tapos may resibo rin tayo sa all home kasi kadalasan doon natin binili. Yan naman po ay 6,212. Ayan. Yung susunod, yung tiles, masonry and ceiling. Sa masonry, yun yung gumamit tayo ng palitada, nag-asintada tayo sa kitchen counter. Ayan, yung mga tiles na in-install po natin, ito naman po ay umabot ng 14,941 pesos. So ito po yung lahat. Daming resibo, no? Ang late lang nung ginawa, pero ang dami, no? Okay, pag-usapan naman natin yung manpower cost. So first week,
nagbayad po tayo sa labor ng 9,450. Second week, 3,900. Medyo maliit tong second week natin kasi inabot tayo ng Holy Week. Ilang araw lang yung pinasok natin. Then yung third week naman, 10,800 po. 10,800. Tapos yung last day natin dito, isang araw na lang, 1,800 naman po. So ayan po lahat yung kabuuang gastos sa pinagawa po ni client owner dito sa back extension area niya. Bali mga karawas, sana nabigyan ko na naman kayo ng isang makabuluhang videos regarding po sa mga house improvement, house makeover, and house renovation. Ayan, maraming salamat po muli sa pagbisita dito po sa aming channel. Sa mga nakapanood niya po pala ng video, kung nagustuhan nyo to, please mag-iwan po ng like, mag-comment na rin po kayo. At saka syempre, pakishare na rin po ng mga video natin para sa mga OFW natin na nasa ibang bansa, na kahit na maliit lang po yung bahay, ay napapaganda po. Yan, magkaroon po sila ng idea. Tsaka yung mga nangangarap na magkaroon ng mga ganitong klaseng bahay. So, paano? Kita-kita na lang po for the next video. Paalam po muna. Tara!